Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay November 23, 2023 at ang oras ay mga 10 o'clock na yata ng umaga. Okay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas muli aking dinadakila. Pinupuri, niliwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng Kalubanagan, ang Banal na Espiritu at ang Inang Lupa. Maraming salamat muli sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ang elemento ng tubig, ang elemento ng hangin at ang elemento ng lupa. At maraming salamat din sa apat na direksyon nito mula sa north, east, west, south. Okay. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa pinaka-Diyos ng Kaliwanagan dahil sa aking pagdating ay maayos ang lahat, no? Ginabayan, safe ang aking pagdating, no? Kung saan man ako ngayon. Okay. Mga minamahal kong mga kapatid, meron akong mahalagang pinamiminsahe, no? Katulad ng sinasabi ko, ang aba ninyong lingkod ay hindi makakapagwika kung wala rin itong gabay. So, alam natin na marami nang nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lang yung mga sakuna, mga dilubyo, maging ang mga digmaan, no? Mga alingaw-ngaw na mga digmaan sa iba't ibang bansa, maging sa sarili nating mga bakuran, no? Sa mga kapwa natin, no? So, lahat ng yan ay mga nakapropesiya naman, ngunit subalit datapwat sa umagang ito ay may mahalagang pinaminsahe, no? Makinig lahat ng pangdinig sapagkat sa mga nangyayari sa iba't ibang mga organization, mga foundation, pari-pariho lang naman na nagugutom, nahihirapan, naghahanap ng katotohanan. Ngunit ito'y mayroon akong mahalagang pinapamiminsahe sa inyong lahat. At sa lahat ng mga members ng mga anumang foundation, anumang organization, makinig kayong lahat dahil ito ang mensahe para sa inyong lahat. At ito ay matatagpuan sa, nasa na ba yun? Okay. Ito ay matatagpuan dito sa Romans chapter 16 verse 17. Actually mga mahal kong kapatid, ito ay pinaminsahe na pero pinapaulit, no? Sandali lang ha. Romans chapter 16 verse 17. Okay, makinig kayong lahat. Okay. Alam niyo kung bakit ito pinamiminsahe ulit? Dahil ito na naman sa mga bangayan, no, na mga organisasyon, dating member, kumawala, ano ba sa Tagalog yan? Kumawala sa kanila dahil sa mga bagay na hindi na matiis, tapos ngayon, sisiraan na naman nila ang kanilang mga members. Makinig kayo. Sa Romans chapter 16, verse 17, ito, pinamiminsahe ito sa inyo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, no? Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap niyon. Iwasan ninyo, no? Pangalanan na natin, no? May mga grupo, no, na kumawala sa kanilang mga tao. Bakit kaya? Okay. Number 18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi pansariling hangarin. No? Ito yung mga grupo, ito yung mga individual na tao, pagdating ng Biblia, pagdating ng pangalan ng Diyos, ang gagaling. No? Pero, makinig kayo ha. Iwasan niyo, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kung hindi sa pansariling hangarin. Ininiligaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matamis na pangungusap. Hala, accounts pa more, signatory pa more, unreleased pa more. Kaya marami ang mga kapatiran na nasadlak sa kumunoy, no? Na minsan akala nagbabakasakali na ito ay makatulong sa mga buhay, mas lalong nagpalala sa mga buhay, no? Alam natin kung sino yung mga grupo na yan. Ay nako, no? Ito, pakinggan ninyong maigi. Balitang balita, no? Ang inyong pagkamasanurin kay Kristo at ikinagagalak ko ito. Ngunit nais kong maging matalino,
Hello mga member, matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Number 20, ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. No? Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoon. No? Ayan, napakaliwanag. Ito yung mga grupo, ito yung isang grupo na may pinuno. No? Na sa halip hubugin ang mga membro, no, na maging mabuti, ang walang siyang ibang gagawin kundi ipabagsak ang ating pamahalaan. Wala siyang ibang gagawin kundi ipahamak ang kanyang kapwa, no? Nasaan ang hustisya, no? Ito mga tagubilin ito. Hindi ako nag-aaral ng Bible, pero pag once na yan ay sasabihin, yan ang iminsahe mo, okay? Ito pa, maharlika tayo ng maharlika nation, no? Maharlika tayo ng maharlika nation. Hala, maharlika doon, no? Kung ano-ano mga kababalaghan. Ngunit ano ba talaga ang nais ng Panginoon, no? Basahin natin sa Micah chapter 4, verse 6, no? Ito talagang pinaghahandaan ito dahil ito ay mensahe, no? Marami ang nagsasabi na, hala, maharlika, ngunit ano ba talaga ang nais ng Diyos sa atin, no? Basahin natin sa Micah chapter 4, verse 6, no? Ano ang sinabi dito? Micah chapter 4, verse 6. Ito ay may pamagat, matutubo sa pagkabihag ang Israel. Ano ang sinabi dito, no? Tungkol sa maharlika. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong titipunin ko ang mga napilayan at mga binihag. Sino itong mga napilayan? Ito yung mga taong asang-asa sa release, no? Asang-asa sa release, no? Sila ay napilayan, no? Mga nabihag. Gayon din ang aking mga pinarurusahan. Ang mga pilay na nalabi ay bibigyan ko ng bagong buhay. Kaya ang sinabi ko, ang sinaraduan ng mga pintuan ay huwag kayong mag-alala at may magbubukas ng bintana sa inyo. At ang mga itinapon ay gagawin kong isang malakas na bansa. No? Akong si Yahweh ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Sion sa araw na iyon at magpakailanman. At tungkol naman sa inyo, burol ng Sayon, kung saan binabantayan ng Diyos ang kanyang bayan gaya ng isang pastol, ikaw ay muling magiging sentro ng kaharian katulad noon. Bakit? Dahil ang dati nating maharlika nation, kung tutuusin, wala tayong dapat itayo na maharlika nation. Sisikapin natin maibabalik ito dahil dati na itong maharlika nation. Ngunit subalit datapwat, ano ang nangyari? Bakit nasadlak tayo na naging ganito tayo sa ating mga kalagayan, no? Ngunit nangako ang Panginoon, no? Na muli itong babangon. So, iyan ang mga mensahe ngayon, pinamimensahe ngayon sa araw na ito, no? May explanation pa ako dyan, no? Okay, ito naman, no? Sa kabila ng maraming mga naghahayag kung ano yung katotohanan. Pero bakit hanggang ngayon marami pa rin nabibiktima ng mga member ng mga organisasyon? Makinig kayo sa Micah chapter 2 verse 11, no? Alam nyo kung bakit? Makinig kayo. Ang gusto nilang propeta ay yung mga nagpapahayag ng kasinungalingan at pandaraya at nagsasabing sasagana kayo sa alak. So ito yung mga leader, no, na nangako ng mga kung ano-ano, patilyon sa gubat, nasasagana kayo. Lalo na yung mga organisasyon at mga foundation na pag malaki ang bigay mo, mataas ang ranggo mo. Mag-isip kayo, no? Gayunman, darating ang panahon na kayo mayo'y naiwan sa Israel ay titipunin ko, pagsasama-samahin ko kayo. Tulad ng mga tupa sa kawan, gaya ng pasulang puno ng mga tupa, at iyong lupain ay mapupuna ng mga tao. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila. Ito na, palalayain, no? Palalayain sila mula sa pagkabihag.
Ano ba ang natawag sa mga member? Punong-puno ng asang-asa, nabihag sila dahil lang sa nilasing sa mga material na bagay, no? Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lungsod at magiging malaya. Si Yahweh mismo ang kalang hari, ang sa kanila ay mangunguna. So, take note ha? Take note, no? Maliwanag ang mensahe dyan, no? Palalayain tayo ni Yahweh, kaya mag-isip kayo na mga member ng anumang organisasyon, no? Napakaliwanag ang sinabi diyan sa Romans chapter 16 verse 17. Mag-ingat kayo sa mga taong ganito, yung mga nangako ng ganito, bla bla bla, sa saganang mga buhay ninyo, bla bla bla. Pero ang nangyari sa inyo ay nabihag kayo, no? Nilasing kayo sa mga material na bagay. Ngunit isa lang ang makakapagpagbigay sa atin ng sagana, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, okay? Ngayon, sa maraming iba't ibang mga dilubyo, mga sakuna, gira, no? Ito na ngayon, mag-iiral pa kaya ang kapayapaan sa daigdig? Pues, basahin natin sa Micah chapter 4, verse 1. Dapat nagtitake note kayo, no? Ano ang sinabi dito? Darating ang panahon na ang bundok ng kinatatayo ng templo ni Yahweh ay mamumukod tangi sa kataas-taasan sa lahat ng bundok. Alam ninyo, marami ng mga lindol. Naglindol na naman dyan sa Jensan. Actually, mga mahal kong kapatid, yung lindol na 7.2, nandoon ako mismo, no? So, binigyan naman niya ng karunungan si Lidimen. Actually, sinabi ko na ito sa inyo, no? Lahat ng mga nagsasabing espiritual ay lilinisin yan. Tingnan ko lang, ha? Kung kaya niyong sanggain yung pag-umulan ng apoy. Eh yun, lindol pa lang, no? So, mininsahian ako kasi syempre naano rin ako dahil nandun yung mga pamangkin ko, no? Nag-iyakan mga tao, talagang Diyos ko, sa madaling salita, no? Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Alam ko naman na maraming nanalangin that time na yon. Isa rin naman si Lidimen. But in my part, nagpasalamat ako sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ito hindi ko sasabihin ako ang nagpahinto ng lindol. Bagkos, ako'y nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat sapagkat dininig niya ang panalangin ng inyong lingkod. Ngunit, subalit datapat, kinaumagahan, no, ay nagmensahe sa akin na itong mga susunod na mga dilubyo, baha, di ba nagpasabi na ako, nanawagan pa ako sa NFA at DNR, na yung mga pagkain na imbak, sisiguraduhin, nakasigurado yan dahil marami babahain tayo, no? So maraming babasain ng mga pagkain. So nagmensahe na ako sa inyo no? Nagmensahe na ako, sabi ko sa inyo, hindi ako makakapagbika kung hindi yan, no? Hindi yan, hindi tayo ginabayan. So naglindol na naman dyan sa may Jensan. At ang mensahe sa inyong abang lingkod, manawagan ka sa lahat ng mga kapatiran na talagang gumaganap ng espiritual, totoong espiritual. Hayaan muna natin na lahat ng mga yan ay mangyayari. Dahil sa pamamagitan yan, lahat ng tuhod ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Yayanagin niya tayong lahat, no? Kasi nagagalit ng Panginoon sa lahat ng mga pangyayari. No, ito na nga ang nangyari sa atin. Marami pa rin ang nagpakilalang ako. Ako ang anak ni Pilato, ako royal blood, ako ay ganito. Sa halip ng ang ibahagi natin, magbalik loob tayo sa Panginoon. Ngunit ang nangyari, puro ako pa rin, no? Ano ba ang nais ng Diyos sa atin? Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Ano ba ang mensahe? Magbalik loob tayo sa Kanya. Ano ba ang mensahe ng ating pinakamamahal na the real Sultanate of Sulu? No? Wala tayong ibang pagsikapan kundi maibalik ang kaharian ng Diyos. No? Ito yung Maharlika Nation. Ang Maharlika Nation ay bayan ng Diyos. Ito yon, tayo yon, no? Ngunit subalit datapat, marami pa rin mga lapastangan. No? Hala, sige, magpatuloy kayo dyan. At ipagpatuloy ko rin ang aking babasahin. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, halik kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, no? Sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Pak na pak, tumpak na tumpak, no? Alam nyo ba kung bakit sa summer ngayon nakakalungkot?
no? Ito, maiiyak na naman ako. Mayroon ng karunungan ang binahagi o ipinagkaloob ng Panginoon, ngunit siya na rin mismo ang nagbigay ng mensahe. Anak, manawagan ka sa inyong mga kapatid, no, na binigyan ko ng taglay. Hayaan niyo muna na lahat ng bagay na yan ay mangyari upang ang mga tuto ang mga tao, no? Kasi kahit ipahayag mo na, no, nagmamatigas pa rin at pinapalagay ang mga sarili na mga Diyos, no? Na tila ba lahat ng bagay ay sila ang magbigay ng kapayapaan, kasaganaan, lahat, no? Ngunit ang katotohanan ay sinasamantala nila ang kahinaan ng mga isip ng kanilang mga kapwa. Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan, no? At sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Lahat ng mga sigalot na yan, lahat ng gira na yan, lahat yan ay pinahintulutan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ano ang ibinigay na mensahe? Lahat ng may tuhod na nilika ng kataas-taasan ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Okay? Kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kalang mga tabak at karit naman ang kalang mga sibat, mga bansay di na mag-aaway, no? At pakikitagma ay di na magsasanay. Ano ba ang sinabi ni Lidimin? Itong ginagawa ni Lidimin at mga taong nagtitiwala at mahal na sultanate o the real sultanate of Sulu, no? Kami ginagawa lang namin kung ano ang nararapat. At hindi namin ito ginagawa para kilalan ng buong mundo. Ako ang reyna, ako ang hari, ako ang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No? Puro ako. Sa halip na ang sasabin, siya na nga na nagsugo at ang nagsugo ay purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. No? Marami-rami pa to mga kapatid. No? Yan ang mensahe sa atin sa umagang ito. Kaya mga minamahal kong kapatid, gising. Kailan tayo gigising, no? Alalahanin ninyo. Darating ang panahon na ang mga tao ay hahanapin nila o hihingiin nila ang kanilang kamatayan. Ngunit hindi nila ito masusumpungan, no? Dahil iparamdam talaga sa tao kung ano ang mga pagkakamali. Sa ngayon, no? Parang nandito pa tayo sa korte ng mundo ng mga tao. Pag natalo ka sa MTC, pwede kang umapila sa RTC. Pag talunan ka sa RTC, pwede kang umapila sa Court of Appeals hanggang makarating ka sa Supreme Court. Ngunit sa araw ng Panginoon, wala nang apila-apila. Ang haba na lang binigay ni Lord sa atin. Kaya gising. No? At ito naman ay may mensahe tungkol sa mga katiwala o mga katiwalaan ng mga pinuno sa Israel. Ito yung mga sinasabing mga bankers, mga keepers, no? Meron kasi akong pinasa lang din sa akin ito no? Na meron tayong isang kapatid na nagalit siya sa ating mga keepers, no? Ito, mga minamahal na keepers, makinig kayo. Micah chapter 3 verse 5. Okay. Okay, ito pa rin pala, may kinalaman sa mga bulaang propeta, no? Makinig kayong maigi, no? Sino pa yung makukonsider natin mga bulaang propeta? Ito yung nagsasalita na ginagamit din ang salita at pangalan ng Diyos. Pero wag ka, no? Sa likod pala nun, yan ang mga nasa likod ng mga destabilisasyon para sirain ang ating pamahalaan. Okay, tapos sasabihin, pamugutan ng ulo. Ay nako, ewan ko sa inyo. No? Sa Micah chapter 3 verse 5, ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta, naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. No? Nangangako sila ng kapayapaan sa mga sa nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Baliwanag sa sikat ng araw, kaya para dyan, pangalanan ko na, no? Sa mga ibang mga tauhan ni Ate Helen Abdul Rajak, basahin nyo to. Ito ay para sa inyo, hindi to para sa akin. At actually, nandito ako sa kanyang mga officers, no? Ipagpaumanin ninyo, ha? Mawalang galang na.
Mga kapatid, mawalang galang na, no? Kasi nagba-vlog ako, ito yung tungkol sa mensahe ng Panginoon, no? Na sinasabi ko, nandito ako mismo sa mga naging tauhan ni Ate Helen, na itong mga taong ito ay sumusunod naman sila, no? Pero nung sinabi na pugutan mo ng ulo si ganito, huliin mo si ganito, pabagsakin ang ating pamalaan nang sila ay hindi sumunod sa kagustuhan ni Ate Helen. Sila ngayon ang pinaratangan na terorista, kasama na ako. Ha? At sinapa ang tinawag na mga kampo ng kadiliman dahil hindi sa pagsunod na pabagsakin ang ating pamalaan. Ngayon, ano ba ang... Sorry, Ate Helen, ha? Pero the truth is the truth, no? At alam ko, Ate Helen, no? Magsampa ka ng kaso kay gusto kitang makaharap, no? Alam ko may inutusan kang tao at ang tao na yan, nagkamali kayo dahil yung tao na yan, hindi ko alam kung coincidence, no? Ako ang tumulong sa mga tao na yan. Lahat yan recorded. Lahat yan naka-record yan. No? Ito lang naman yung mga tao mo, Ate Helen, dati, na hindi sumunod sa kagustuhan mo na pabagsakin ang ating pamalaan dahil alam nila ang tama, dahil sa tama silang pag-iisip. So, due permission, okay lang ba ipakita ko sa inyo? Ito yung mga mahal nating kapatid na hindi sumunod sa'yo para pabagsakin ang ating pamahalaan. No? Ayan sila, sir. No? Ito po yan sila, sir, no? Ayan. Marami pa pong iba. Pupunta pa ko doon. Inimbitahan ako. Ayan. No? Sila po ang nagsundo sa akin, no? At natatawa ako sa issue, no? Pinaratangan pa itong mga kapatid na ito na sinundo nila si Queen Helen ko nung kagabi, no? Samantalang ako ang sinundo nila, kaya tama na ang paninira ninyo sa mga taong ito, no? Dahil sila yung mga tao na hindi na nakayanan dahil wala na sa hulog, no? At ngayon pinapalabas na sila ay mga terorista. Kasama na ako doon, no? Itong ginagawa ko ay hindi paghamon sa inyo ng gulo, kung hindi ginagawa natin para ma-lift up natin, mailigtas pa natin ang ating mga mahal na kapatid, no? Ito ay hindi para ituwid natin kung ano yung mali, no? Ang nais lang naman ng Diyos ay magpakita tayo ng kababaan ng loob. The real Sultanate of Sulu nga eh. Hindi mo marinig sa kanya na ako ang tunay na sultan, ako ang maghahari. Wala. Ano ang pakiusap niya sa mahal nating kapatid? Kaya binasbasan yan. Magkaisa tayo, ibalik ang kaharian ng Panginoon. Ito yung Maharlika Nation. Hindi yung tulungan ninyo ako para maiupo ako na maging hari. Never ninyong marinig yan sa the real Sultanate of Sulu. Bagkos ang sasabihin niya, magkaisa tayo para ibalik ang kaharian ng Diyos upang ang lahat ng bagay na nais nating biyaya ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang mensahe ng the real Sultanate of Sulu. Ang layo sa lahat ng mga nagpakilala, no? Kasi ang tunay, no? Na lingkod ng Panginoon, siya ang itataas, hindi ang ating mga sarili. No? Kaya, katulad ng sinabi ko, pasensya na at nabala ko kayo, kahit makaupo ako dyan, wala akong alam pagdating ng Bible, pero pag once na yan, mag-dictate yan. No? Sulat, bilis yan. Yan, katulad yan. Kaya, sana, i-take down ninyo, no? I-take down ninyo yung mga binigay ko sa inyo na mga verses, dahil hindi nanggagaling sa akin yan, no? Sa ngayon, patuloy tayong manalangin dahil katulad ng sinabi ko, kaliwa kanan, no? Yan ay sumisimbolo, no? Na lilipunin tayo, mabuti o masa, kakabasa ko lang. Yan ay paraan ng Diyos para lipunin tayong lahat. At doon tayo, huhukman lahat, mabuti o masama, bago natin makamit ang mga biyaya na pinag-uusapan natin. Kailangan ibalik o itaas muli ang kanyang kaharian. Ito yung Maharlika Nation. Hindi kasi tao ang nagtayo nito eh. Siya eh. Basahin ninyo, Bible, no? Ang Panginoon ang nagtayo niya, nagpanukal niya, hindi tao. No? Kaya yun ang kahilingan ng ating mahal ng the real Sultanate. Magtulungan tayo maibalik, no? Ang kaharian ng Diyos. Dahil ang tao kahit anong gagawin, alalahanin nyo, siya ang Alpha, Power, Omega, mula sa pasimula. Dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, hanggang huli, siya ang magtatakda at mapagyari ng lahat ng bagay. Anong magagawa ng tao?
No? Tapos ngayon, ang dami pa rin nagpakilala, ako. Kaya yung mga nagsasabing, ako ang Diyos, gusto ko kayong makaharap. No? Gusto ko kayong makaharap. No? Hindi paghahamon yan. No? Lalo na yung mga, Lord, patawad. Lalo yung nagsasabi, ako ang Diyos, ang apat na elemento ng daigdig. Kaya anong sinabi ng inyong abang lingkod? Purihin ang nagsugo at hindi ang nagsugo. Dahil yung lindol ng 7.2, nandyan ako no? Sinabi ko bang, ako ang nagpahinto ng lindol. Wala kang narinig sa akin. Bagkus, purihin ang pinakadiyos ng kaliwanagan at pinasasalamatan ko dahil dininig niya ang aking panalangin. Ibig sabihin, ang Diyos ang itinaas mo, hindi ang iyong sarili. Sana nag-gets ninyo ako niyan, no? Kaya bakit lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo? Kaya doon sa mga minamahal ko, mga kapatiran na alam ninyo, walang binigay ang Diyos sa atin na nakakasama sa atin. Ang tao ang nagpapasama sa kanyang sarili. Tandaan nyo yan. Yung mga sinabing katulad ng Mother Earth ko, no? Sabi niya, anak, ano ba yung mga, ano ba yung mga nasa katawan mo, mga anting-anting yan? Sabi ko, alam mo, Mother, hindi yan anting-anting. Kasi pag sinabi mong anting-anting, kadalasan, yun na yun, doon sila nagdidepende. Doon sila, yun ang parang, inaano nila na yun ang magliligtas sa kanila. Pinaliwanag ko sa Mother Earth ko, Mother, nung unang panahon, sa panahon ni Moises, no? 'Di ba magkaroon ng ano ba yung sitwasyon na kailangan may dugong pula ang mga pintuan ninyo, yung bahay. Dahil mayroong dilubyo or salop na darating, pero kung mayroon ka nun, lalagpasan ka, no? Ibig sabihin, palatandaan, no? Sign. Isa din po ito, hindi ito anting-anting, kundi sign, no? At subok na subok rin naman, no? Siyempre, nasa mundo pa kasi tayo ng mundo na ito at si Satanas binigyan ng authority, no? Kaya hindi tayo magtaka sa langit nga, no? Nagkaroon ng digmaan. Kaya nga napunta yung Satanas dito pa kayo sa lupa, no? Talagang may digmaan. So anyway, nawa ang espiritu ng katotohanan, ang katwiran, kapatawaran at pag-ibig ay mangingibabaw sa ating lahat. Dahil yun lang ang gusto ng Diyos sa atin. Ano yun? Makita ang kababaan ng loob sa bawat isa. Kaya ikaw, Ate Helen at Kuya Mamay, maliwanag sa inyo ang mensahe ng ating Darial Sultanate of Sulu. Humingi kayo ng tawad sa taong bayan. Higit sa lahat sa Panginoon. Tama? Hindi siya ang magpaparusa sa inyo. Kung hindi, ang pinakadiyos ng kaliwanagan. At bakit ko sinasabing pinakadiyos na? Dahil may Diyos ng kadiliman. Kaya kailangan nating i-address ng maayos ang mga pananalita. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang mensahe ko ay hindi to let down anyone, no? Hindi para mapabagsak ang ating mga nagtutulid sa din sa atin. Sapagkat nakalagay diyan sa Book of Kawikaan, huwag kang magagalak sa kinabagsak ng iyong kaway. Dahil sa halip na sila ay parusahan, ay baka hindi sila parusahan. Kaya, yung iba, sasabihin nila that Bible or Quran or lalo na sa Bible ay that is only the reference, whatever it is. Walang pag-aralin mo lang, nandoon yung makakapagbigay sa atin ng knowledge, no? Alalahanin natin na ang tao hindi nabubuhay lamang sa pamamagitan ng tinapay, kundi nabubuhay din sa salita ng Panginoon, no? Kaya kung ito, liliwanagin ko lang ha, hindi ako pastora at hindi ako kundi talagang pinamiminsayan. Kaya marami talaga, no? Sabi ko sa inyo, ang lindol. Kaya ang aking mga anak, sana, no, makonbinsi ko sila na umuwi ng probinsya. NCR, get ready kayo, no? Basahin natin. Sorry ha, manggugulo lang muna ako. Okay? Basahin ninyo sa Hagay chapter 2. Ito, babasahin natin, no? Sa Hagay chapter 2 para magkakaliwanagan tayo. Itong sinasabi ko ay hindi ko kayo alalahanin niyo, silidimin, walang itinatag na sikta itong walang itinatag na organisasyon, walang itinatag na kung ano-ano, kung hindi magbase tayo sa aral na gusto ng Diyos. Basahin ninyo sa Hagay 9:37, no?
Sa Haggai chapter 2, yung yung talagang bubuka dyan ang kalupaan. Sa anong dahilan? Bakit? Pag maibalik na ang kaharian ng Diyos, mangyayari ito. No, nasa na ba itong Haggai natin? 9:37, chapter 2, verse 7. Okay, ito, chapter 2, babasahin natin ito, no? Kaya yung lindol na yan, magsipaghanda kayo niyan kasi mangyayari yan, no? Nasa Haggai chapter 2, verse, sinabi ni Yahweh sa kanya ito. Okay, kung hindi ako nagkamali, no? Ito po mga kapatid, basta nandito yan siya sa, okay, Haggai chapter 2, verse 6, makinig kayong maigi. Hindi na magtatagal at yayanagin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanagin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Ngayon, bakit marami nag-aangkin na ako ay anak ni Pilato, ako ay ganito, akin ng ginto? Maliwanag ang sinabi. Lahat ng ginto ay pilak ay sa kanya. Sa madaling salita, ang ibinigay sa atin ay kapamahalaan. We are only the keeper. Ha? Tapos sasabihin niyo, anak kayo ni Marcos? Kayo ang may-ari ng global wealth? Hello! Sorry ha. Sorry po. Mawalang galang na po. Alam niyo sa totoo lang kasi, marami pa rin hanggang ngayon ay nalasing, nalason. Kaya anong sinabi ko? Nawa sa kuko ng agila tayo ay makalaya. Okay? Napakaliwanag dahil dito ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkaloob ko sa aking sambayan. Sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, no? So, katulad ng sinasabi ko, walang release. Ha? Ay na-vlog ko naman itong nakaraan eh. Ngunit lahat yan ay paglilinis upang lahat ng mga bagay na nangyayari sa lindol doon, gulo dito, patayan doon, patayan dyan. Yan ang tunay na implementasyon upang ang kaharian ng Diyos ang siyang mahahayag. Take note ha, kaharian ng Diyos ha, hindi kaharian ni Lidimen, hindi kaharian ni Sultan, no? Napakaliwanag ang kabilin-bilinan ng ating mahal na The Real Sultanate of Sulu. Sikapin natin ibalik at ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang ating ihayag na siya ang maghahari, hindi tayo. Ang ibinigay sa atin, kapamahalaan. No? Tayo pa rin ay mga servant. Kung baga sa military, siya pa rin ang chief of staff natin. No? Siya ang magmamando. Hindi tayo. Kaya huwag tayong gumawa ng mga sarili nating mga panukala. No? Alam ninyo, parang ano lang yan eh, parang mag-asawa lang yan, 'di ba? 'Di ba yung lalaki pag nanliligaw, lahat yan, no? Ay, alam mo yung mga lalaki, sorry ah, pag nanligaw yan, eh, syempre holding hands, pag sumakay ka, talagang lalayan ka, pero wag ka, pag mag-asawa na yan, bahala ka, bagal mo, bilisan mo. Totoo naman. Sorry ah, yan ang realidad. Ngunit, subalit datapwat, kapag ang Diyos ang mangako, kailanman ang tao ay hindi mabibigo basta sumunod ka sa Kanya. Napakaliwanag yan. Kaya mga mahal, ipagpaumanin nyo, maingay ako, no? Ay nandito ako sa mga kapatiran, hindi lang sumunod sa kagustuhan na ipabagsak ang ating pamahalaan. Sila na ngayon ang binaliktad na mga terorista, kasama na ako doon. So ito yung mga kapatiran, no? Itinuwid lang, no? Hindi na kaya. Kaya yan ang sinasabi ko. Kaya sinasabi ko sa ating mga mahal na kapatid, ganun man ang nangyari, magpasalamat kayo. Kasi kumbaga sa larong Family Feud, sa first elimination, kayo ang nanalo. Hindi kayo ang nawalan.
Okay? Siya ang nawalan dahil sa panahon ngayon, swerte mo na kung mayroon nang maging tapat sa'yo. Totoo naman, ang katapatan ng tao ay hindi mo matutumbasan kahit gaano kalaking salapi yan. Ha? Baka yan pa ang magpapahamak sa'yo, no? So mga minamahal kong kapatid, Ate Helen, Abdul Rajak, sa iba pa dyan, no? Hindi ang ating sarili ang dapat nating sa totoo lang, no? Sa pagbalik ko dito sa Metro Maynila, no? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Let's shake it, no? Let's shake it. Sige, yanigin natin to. And let's see kung sino ang maratil sa atin. Sa anong paraan? Antay kayo, no? NCR, get ready, no? NCR, get ready para sa lindol na magaganap. At get ready sa lahat. The big one is coming. Ha? Maraming medyo na ano nito, ano ba talagang the big one na yan? Yes, we are not a God. Pero sa panahon ni Noe, meron siyang maitinalaga para magbigay ng babala. No? Hindi nga kami Diyos, pero binigyan tayo ng karunungan ng Diyos magsipaghanda. Ngayon, wala naman sa pilitan ito kung maniwala kayo sa hindi. Pero pag oras na mangyari yan, wala ring sisihan. No? Kasi, hindi kayo maliligtas nilidimin. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan, sinasabi ko sa inyo. No? Walang ano dito. Sus, Ginoo. Minsan kahapon, sumakay ako ng eroplano, di sasabihin ng stewardess, magdimo-dimo sila, di ba? Magdimo-dimo sila na ito yung gagawin, no? Pag magkaroon ng emergency. Pero pag nandyan sa actual, maniwala kayo sa akin sa hindi, nararatil pa rin ng tao. Totoo naman no? So, isa lang ang ibig sabihin yan. Ipagkatiwala natin na sa Diyos ang awa, na sa taong gawa, no? At huwag tayong magyabang sa mangyayari bukas. Dahil siya lang ang may alam sa mangyayari sa atin. Walang ibang pinakamalaga dito na mensahe. Sumunod lang tayo. Huwag tayong gumawa ng sarili nating batas. Dahil batas ng Diyos ang masusunod. Okay? Thank you so much kay Lorna Plaza, sa kay Errol Toledo, kay Manuel Abakahin. Salamat kuya, no? Dapat magdaan ako dyan, kaso tawag nito, wala, emergency meeting, no? Kay Anabel Perena, kay Rosalia Villanueva Rodel, kay Reg Metraton Lubma. Mabuhay ang kapatirang tunay na sundalo ng Ama. Maraming salamat kapatid. Kay Sotero Sally, kay Charles Alfred Ison, no, Juanito, sino pa ba ito? Adi Valiente, Jeff Cosili, Ophelia Samudio, Concepcion Gacoma, Mel Reyes, praise the Lord. Amen. Good morning po, Ma'am Lidimin, Christopher Perol, Mel Reyes Jr., no, kay Jennifer, kay Sir Flex, kay Bobby, kay Ma'am Marilyn Trinidad, Crisologo Mejia, no, Juanito Resurrection Marasigan, kay Kuya Benz, thank you so much, no, at marami pang iba yan. Sana ibahagi ninyo ang aking mensahe ngayon sa umagang ito. Mga mahal na kapatid, hindi ito para sa akin. Hindi ako nagbablog para palakpakan ninyo, kilalanin ninyong queen. Ano ba ang sinabi ko? Walang magtawag kay Lady Min na queen. Mas gugustuhin ko pa rin ang Lady Min, sapagkat ang Lady Min sa panahon ng mga emperor, ito ay tapat na lingkod, no? Tapat na lingkod, Lady Min, no? Walang magtawag sa akin na mahal na reyna, no? Dahil ang inyong abang lingkod ay hindi nagtatrabaho para maging reyna, no? Walang ibang nais sa inyong abang lingkod kundi makauwi ako sa aming planeta. Dahil magulo talaga dito sa planeta ng Earth. Ang gulo talaga. Natawa ako sa isang kapatid kahapon sa gilid din para bakabalik din ako sa planeta namin. Anong sinabi ko? Kapatid, total high-tech naman doon. Magtawagan na lang tayo habang nandoon ka sa planeta mo. Nandito ako sa planeta ko. No? Kung tutuusin, hindi lang kasi tayo nilikha ng Diyos Sa iba't ibang planeta, may mga ano din dyan. Kaya nga sabi lang mga alien, pero isa lang nag-create sa atin. Kaya nga baga lahat ng may tuhod ay luluhod. Lahat ng nilikha ng Panginoon na may buhay, no? Luluhod sa Kanya. Siya ang mapagyari sa lahat ng bagay no? So, ipagpauman ninyo mga mahal na kapatid, kung meron mang di ka nais-nais sa inyong pandinig, ngunit ganun talaga ang katotohanan ng katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat.
At mayroon akong paalala, no? Biblically speaking, mas may pakinabang ang isang hampas ng tunay na kaibigan kaysa kunwari pabeso-beso, ngunit ikaw pala ay binabala ka ng hindi maganda, no? So, nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapatawaran at pag-ibig ay manaig sa ating lahat. Mga minamahal kong kapatid, get ready tayo, no? Yan ay mangyayari yan, hindi para sabihin na, hindi niyo kasi kilala si Queen Helen o si Queen Elizabeth. Ganito, ganyan. Hindi po. Huwag ko kayo maniwala dyan. Ako na nagsasabi, lahat po yan ay nakapropesiya sapagkat lahat yan ay iipunin ng Diyos ang masama at mabuti para lahat tayo ay hatulan. Okay? So, isang mapagpalang magandang. At Helen, wag mo nang pahirapan ang tao mo na para ipaligpit ako. O yan, tahasan ko nung sasabihin. Total, nagbigay na ako ng number. Sabihin mo sa tao mo kung saan kami magkikita. No, wag mo nang pahirapan yan, Ate Helen. Parang awa mo na. Ha? Oh. Nandito yung mga taong inutusan mo para hamakin mo ako. O nandyan, nandito ako sa harapan nila. Okay? Nandito sila. Hindi, mga mahal kong kapatid, gusto ko lang liliwanagin, no? Itong sinasabi namin ay hindi para ipahiya sa Ate Helen. Kung hindi, maihayag ang buong katotohanan. Isa lang. Paglingkod ka ng Panginoon, biblically speaking yan, lahat ng kaaway, noon na itinuring kang kaaway, magiging maamo sa iyo yan. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos, hindi ako. No? Maliwanag yan. Gusto kong maramdaman ninyo yan, paglingkod ka ng Diyos, kahit sino man. Kaya yung taga-norte na inutusan ninyo, ipaligpit ninyo ako. Lahat yan, recorded ang usapan namin. Mag-file ka ng kaso para harapan kita. Hindi po ito para i-lift down ang Ate Helen Abdul Rajak. Katulad ng sinasabi ko, si Ate Helen Abdul Rajak, ayusin ko yung cellphone, nandyan lahat ng ebidensya. Mabait naman yan sa Ate Helen. No? Ngunit subalit na tapat, katulad ng sinasabi ko, ano man ang ipinagkatiwala sa atin. Karunungan man yan, katalinuhan man yan, kapangyarihan man yan, mga material man yan, yan din ay sukatan mismo sa ating mga sarili. Kung tayo nga ba ay karapat-dapat sa divine government, sapagkat pag sinabi mong divine government, wala kang pagtatangi sa sarili mo. Kikilos ka, maglilingkod ka para sa ikakaluwalhati ng nagsugo sa atin, hindi tayo bilang mga sinugo. No? So nawa sa bawat isa na may misyon, mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa ating mga sarili. No? Ano lang, fight lang, go lang, huwag mawala ng pag-asa. Maliwanag ang mensahe. Lahat yan ay kalooban ng Panginoon. Lahat ng gera, kaguluhan, kagutom, dahil lilipunin tayo ng Panginoon, no? Bago niya ibigay ang mga biyaya. Lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Kaya sana naintindihan at naunawaan ninyo ang mensahe sa umagang ito. Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Kudidasay wisyalalahaya rawon tay kidasan na nayarakan nayakan sandanay turahaya yasan sanan ladat sansan yarakun tay lapon layakan na yida dayarwon day sindan lapon na yasan dan nayarwon. Good morning sa inyong lahat. Pasensya na kayo ha, maingay ako. Ito yung mga mahal nating kapatid at ewan ko lang, depende yun, titingnan ko yung mensahe kung si Kuya ay nandyan na dahil nagmensahe na, no? So, thank you so much. Isang mapagpalang good morning. Natulog si Jen. Okay?